Paano nga ba gumawa ng seamless carousel for Facebook using Canva and Figma? So, ganito yan. Gagamit tayo ng Canva for layout, then ilalagay na lang natin siya sa Figma for cropping. So, tara, gawin natin. Una, dito muna tayo sa Canva. Pwedeng ikaw yung gumawa ng ganito, or pwede mo naman gamitin yung template link na nasa description. Yung size natin is nasa 2160 by 2160. Next is upload na natin yung mga pictures. Naglagay na muna ako ng panibagong page sa baba para mailapag ko yung mga pictures na kailangan. Then, i-drag na natin isa-isa. Tapos, double click dun sa picture para maayos yung pag-crop. Then, ginawa ko rin siya sa 4 pang natitira. Next, kung okay na sa iyo yung background, dito naman tayo sa magiging foreground. Gumamit muna tayo ng background remover. Gagawin kong kulay itim muna yung background parang kitang-kita kung na-remove na ba talaga ng maayos yung background. Next is lagyan na natin siya ng white outline. Click edit photo. Under sa effects, meron shadows. Then click outline. Then dito, gawin muna natin white yung outline. Once na drinag natin kaagad yung foreground image natin dun sa page, pwede niyang mapalitan yung nakalagay sa background. So, ganito yung gagawin natin. Dito, nilagay ko muna sa gilid pansamantala. Or pwede niyo naman munang ilagay sa ibang page. Kapag okay na, click position, layers. Napansin ko dito, dalawa pala yung picture, meaning na duplicate ko yung image. So, i-delete ko muna yung isa. Hold shift, then click yung first then last na image. Then click this 3 dot and lock. Kaya na nating madrag yung image sa gitna nang hindi napapalitan yung background. Then pwede ulit nating i-adjust yung outline. So, dito para sa akin, yung size nasa sa'yo kung ano yung gusto mo. Pagdating sa blur amount, dapat naka-0. Yung angle, kahit anong galaw mo, hindi siya nag-a-adjust. Then, yung distance, 0. Then, intensity is 100. Kapag okay na lahat, i-save na natin yung file. Dito isang page lang yung dinownload ko as PNG, which is yung page 1. Once na na-download na natin, pumunta na tayo sa Figma. By the way, yung template link ng Figma is lalagay ko na lang sa description. By the way, kapag pinindot mo yung link, ganito yung unang lalabas. Gumawa ka na lang ng account. Kung wala ka pa din, proceed ka na dito sa next step. I-upload na natin yung picture from Canva. So, idadrag na lang natin yan. By the way, kapag first time mo lang ginamit si Figma, may dalawang klase ng pag-zoom in and zoom out. So, yung una, click mo yung 10% dito sa gilid or kung anong percent man yan sa inyo. And may zoom in and zoom out. Or, hold mo yung control, then scroll. Then, hold the space bar and drag. Ito tayo sa A, which is yung 5 seamless carousel. Once na pinag-drag and drop natin siya dito sa A, automatic siyang naglalak. Since sa A tayo nag-upload, yung mga frame dito sa gilid na A, yun din yung gagamitin natin pang download. Once na pinag-select all kasi natin to, then export, mangyayari is magiging zip yung file. Tulad ng nandito sa video. Then, i-extract mo na lang. Pero dito, since gusto ko isa-isa ko silang i-download yung image, so i-click ko na muna tong A1, then click export. So, bago mo i-click yung export, make sure na dito, pag click mo yung 3 dot, wala na yung naka-uncheck yung ignore overlapping layer. Then, export mo na. Then, in-export ko na rin yung A2 hanggang A5.
By the way, kapag ginamit mo naman yung B or yung apat na image, so i-export mo rin yung B1 hanggang B4. Pares din ang nasa C. Dito na download ko na silang 5 from A1 to A5. Now, i-upload na natin to sa Facebook. Punta tayo sa Facebook. Then, i-upload na natin yung 5 picture na na-download natin. I recommend na i-upload natin sila isa-isa from A1 to A5. Then, ganito yung magiging itsura or layout bago mo siya i-upload. Then, kapag may napansin kang mali, pwede mo nang pindutin yung edit all. Then, i-drag and drop mo na lang kung in order yung tamang pagkasunod-sunod. May guide na nasa Figma natin. Na-uploaded na ganyan yung magiging itsura niya. Separate yung iba't ibang picture. Kung may tanong or other suggestion, please leave a comment. And this is Mike Dia. I'm out.